Today I will talk about sports nutrition. I want to share some simple but important ideas about food, energy, and hydration and bodybuilding for athletes. Well, yung mga lessons today dito sa office ng Otsuka, ang ganda ng mga discussion, ang ganda ng pag-present, lalo na dun sa paano kumain ng tama, paano ang kahalagahan, lalo ng breakfast sa bawat atleta. At the same time, ano yung kahalagahan ni Pocari as added maintenance para sa mga athlete. Ano po ba mangyayari pag di mo kumain ng breakfast? So if you keep skipping breakfast, your eating rhythm may get worse. So when people skip meal again and again, the body may get used to it. Then it becomes harder to feel normal hunger. So for athletes, this is a problem because the body still needs energy in the morning. Lalong tumatak sa akin yung sinabi ni Sir Ken Saito na choose challenge, over comfort, right? which is madadala ko rin yun as a coach na ituturo din dun sa mga players ko at ibang coaches ko sa Manila. Ano po pwedeng kainin para po tumangad kasi po 13 years old pa lang po ako. So sabi po ni Prof na yung examples po ng foods na nakakapagpatangkad gatas, cheese, and then fish, spinach, no? Pako, foods na maraming calcium po. Salamat. Ang natutunan ko ngayon sa lecture office sa Otsuka ay para sa lahat pala ang maintenance, pati na rin sa amin. Yung sports nutrition lecture, napakalaking bagay para sa mga coaches na tulad ko na may mga hawak na mga teams. So lalo na to, siyempre Japan to, advance sila. Laking bagay nito sa mga players namin para mag-perform sila ng maayos, mabuti, at talagang effective. Gusto ko lang po magpasalamat dahil po marami po akong natutunan sa mga tamang pagkain po and sa mga nutrition namin para mapabuti ang aming katawan. Yung meal plan na pinakita ng mga dreamers, ano kanina sa professor kanina, na-check ni professor na kung ano yung tama, ano yung idadagdag. Ngayon, natutunan nila na ano ba yung talagang tamang nutrisyon para sa katawan nila. So I also hope you enjoy your life, your meals, and your experience in Japan. Thank you for listening. After immersing themselves in the rich culture and flavors of Shiga, our dreamers shift their focus back to the game. They continue their journey on the court while building connections and learning alongside fellow athletes their age. From culture to competition, the dream keeps rising. Game day. Oh, thank you. Thank you for... Remove your shoes. Take off your shoes. Here. Put shoes Put shoes here. Akala ko indoor shoes is something that you use and then you wipe it off with a rug, that's indoor already. Ito hindi. You have to take your shoes off. Kung wala kang baon na indoor shoes, pag medyas ka, papasok. Nag-adapt tayo, Pinoy tayo. It was the first time to walk with my socks only inside a building. Lalo na, I'll be part of the coaching staff na naka-medyas lang tayo. Andahan para maramdaman nyo, ha? Napakaigpit din po nila and kailangan po na may pang indoor shoes ka and outdoor. Naranasan po namin kultura ng Japan. Siyempre po, iba pa rin po talaga mga Japanese. May disiplina po at malinis po sila sa court. Wala ka po makikita ng mga dumi, alikabok. Di po madulas yung court, makapit na makapit po. Konnichiwa! Konnichiwa! Oh.
expectation ko po sa training namin is yung paano po sila maglaro, kung ano po ang pinagkaiba sa Pilipinas and sa Japan, kung paano sila mag-training and kung paano din po sila makinig sa coach nila, kung ano po ang pinagkaiba nila. Siguro po yung tumatak po sa akin ng tinuro sa akin ng Shiga Lakes coach po, yung pag-box out po and quick reaction and how to box out properly, the defense and offense, yun po. Ang drill po nila tinuro sa amin ay yung tagging po. Ayun po kasi yung nakakatulong sa amin para po makuha yung rebound at ma-secure po ito at ipasa po sa kakampi. Ang saya nung naging training namin with Shiga Lakes Academy head coach. Di lang kami natuto ng mga bagong drills and skills. At the same time, nagkaroon din kami ng time para makapag-bonding sa isa't isa. Siyempre po, big pleasure po sa amin kasi minsan lang po sa mga bata na makapag-training sa ibang bansa, lalo na isa rin po sila sa sumasali sa mga big league dito sa Japan. Half ako. Pilipino. Filipino, so you can speak Tagalog. O, konti lang. Konti lang. Napansin ko kagad si Chandre. Chandre is part of the Shiga Lakes Academy team. And then when I made sure I got to talk to him before the game, I asked him, do you know how to speak Filipino? Coach, my parents are half Filipino, half Japanese. That's one part. And during the game, isa siya sa nagpakitang gilas sa atin. Very proud siya na i-claim at sabihin sa mga kausap niya na, I have Filipino blood in me. Ako po si Chandre, 15 years old po. Half Filipino, kabilang Shiga Lakes under 18. 一番目立った子は誰ですか？ Clint, he is very bigger. Malakas sa baba. Philippine フィリピン人のみんなはすごくフレンドリーで楽しそうにしてて、真剣に聞いてるときは聞いてて、すごく印象的でみんな楽しんでました。はい、そうですね。すごくこう身体能力の高い子たちが、たくさんいて、将来が楽しみな、子たちが見れたのが良かったですね。フィリピンの子たちが、はい。日本とフィリピンのこの交流もすごく良かったし、でまたフィリピンに帰った時に、日本とやった経験を持ってまた練習に挑む。でそれでまた練習して上手になっていくっていうそういうふうなことを、やっていってほしいので、はい、ドリーマーズの子たちは、これから先すごく、楽しみです。はい。Two nations, Japan and the Philippines, different styles, one game, one dream. We play together. Thank you. Three reminders. Okay? One, okay, play with pride. Pumunta pa rin tayo dito para represent natin yung Philippines. Gusto pa rin natin syempre ng panalo. Okay? Pangalawa, defense, pare koy. Then last, ulitin ko, hindi na kayo try out. Team na tayo ngayon. Hindi nyo na kailangan magpakitang gilas sa amin. Kailangan magtulungan na kayo ngayon. Isa na lang yung dinadala natin pangalan. Before the game, you can see that it's a mixed mood, mixed emotions ang makikita mo. But very evident yung excitement nila. Japanese court to, international game to. Pero mararamdaman mo rin yung may konting kaba. Sana po mas gabayan niyo pa po kami sa mga susunod naming activities at lalo na po sa laro natin ngayon.
Narealize ko po nung nandito na ako, yung inintroduce na po kami. Parang nag-loading ako nun kasi big stage na po yun. Kumbaga, nasa ibang bansa na ako, gano'n, nakapaglaro na ako. Pero sabi nga po nila, malayo na pero malayo pa. That's a gyros. Good job. Masasabi ko po sa Shiga Lakes Under 18 team ay ang gagaling po nila. Kasi po, nagulat din po ako na ganun po sila maglaro. Na-underestimate ko din po sila nung una, pero nung nakalaro ko po sila, namangha din po ako. I think our boys are excited, at the same time nervous. So to play in a venue like this, I hope the second half, nawala na yung kanilang kaba and the coaches made adjustments. So I'm looking forward to a well-adjusted Team Pocari Philippines and a more exciting second half. Siyempre po, nandun na rin po yung kaba nung nakita po namin sila. Pero sabi namin sa sarili namin, laruin lang namin kung ano yung laro namin. Napansin ko rin po sa mga nakalaban po namin sa Shiga Lakes na mga kaedadan po namin. Focus po talaga sila maglaro. Pagka-shoot po, diretso depensa. Wala nang arte sa sarili. Pag natumba, diretso tayo agad, ganon. Kaya manghang-mangha rin po ako sa mga nakakalaban po namin ngayon. Hindi natin mabibigla yung pagbawi ng lamang ng habol na yan. Slowly, possession by possession. Let's go, Paris, ba? Basta lumaban tayo, may baba natin yan. Possession by possession. During game po namin, yung first to second, na-frustrate po ako kasi po lahat po kami hindi po makashoot. Pati po yung mga free throws, di po namin makashoot. Pero po pagdating po ng third last 2 minutes, doon na po kami nabuhayan at nakuha po namin yung chemistry namin isa't isa. During game po, masakit po para sa amin makita yung score na ganun po. Pero po, yung score na po yun, baliwala lang po. Yung experience na nakuha namin po ay mas maganda pa po kasi sa score. Hindi ko in-expect na matatalo po kami kasi may advantage po kami sa height. Pero yung playing styles and chemistry nila yung tumulong sa kanila para manalo sa game na yan. Huwag na natin intindihin yung dulong part, di ba? Pero sabi nga ni Coach Tyrone, dun sa last 3 minutes ng third coach, at saka yung sa first 3 minutes ng fourth, yun yung gusto natin laruin. Ganong klase yun. Okay? Yun yung magandang part. Pero dun sa pangit na part, hindi kami yun. Kailangan yung pagtrabahuan yun. Number 1 is the free throw. So anong way para ma-improve nyo yun? Practice shooting. Yung turnover. O, sample na lang. Bakit ka nagkaka-turnover? Ay, yung kaliwa po. Yan! So, kung gusto mong malayo ang marating mo, kailangan palak. Kung ano kaya nagagawa ng kanan, nagagawa ng kaliwa. Mag-enjoy ka, mag-enjoy ka. Come on, ngiti, yung ngiti. Yan! Sab. Nag-enjoy ba kayo? Coach! Enjoy kayo. Ano sinasabi ko sa'yo lagi bago pumasok? Enjoy. Enjoy kasi hindi to araw-araw mangyayari, guys. Diba? Hindi to araw-araw mangyayari. Individual talents cannot win games. Kailangan natin ng teamwork. Kailangan yung bawat galing ng isa sa inyo dapat mapag-isa. We know what we are going into, knowing that we did not practice as a team. One thing that we want you to achieve is to see the bigger world. At least now, I can say, I know personally 9 Filipinos to play in that court. You guys and Kiefer Raperna. At least personally. I'm sure there are other Filipinos who played from the other teams, but I can now say I know 9 players who have played in that court.
Para sa akin po, hindi naman po kasi masakit kasi para sa akin po, parang kami pa rin po yung panalo. Kasi po sa experience pa lang na makalaban sila, big pleasure na po talaga sa amin na makalaban po sila. Sa mga susunod na laro po, mag-uusap na po kami as a team at magpapasaan na din po kami at yung mga box out po, pag-uusapan po namin para po mas secure po namin yung rebounds and magtulungan po sa pagbaba ng bola. Nung nakalaro po namin sila, bigla po kami nawala sa rhythm kasi po parang iba po yung nakita namin sa training tsaka sa tunay na laro na parang di naman to ganito nung nakikita namin sa training. Doon po kami nagulat. And lesson din po sa amin yun na wag i-underestimate yung mga nakakalaban. With the kids having the opportunity to play in a B-League venue, malaking impact nito especially for boosting their confidence, their morale. And also, they know now how it feels to play in a venue as big as that venue. Whenever a young player at that enters a court, a lot of things are going through his mind. There's the mindset of, I have to do well, where's my teammates, being in a new facility, new arena, with the lights, with the effects. They're not used to such an environment, but at the same time, it's an opportunity for them that they got to play in such a place. Not everybody gets the experience, especially you're playing in a foreign land. In a way, you're representing the country. And then moving forward, when the opportunity comes again, whether it be here or any other tournament, they'll be ready. Appreciate the effort that our young Filipinos put to the court, and I am very confident that the 8 kids that we brought here, they're going to go back to the Philippines with a different mindset, which is what we really wanted. The Pocari Live Your Dream project is not just a basketball project. This is nation building, and when you build a nation, you need people who are willing to change their mindsets. Maganda yung laban dito. Ang lakas ng crowd. Grabe, kakaiba. Siguro po yung nakita kong pinagkaiba po ng B-League sa ibang liga po sa Pilipinas. Siguro po yung suporta ng community kasi supportive naman po yung community sa Pinas pero hindi like sa Japan na marami po. Tapos halos lahat nga po may mga bata, may mga matatanda and pare-parehas po na yung mga sinusuot nila. Ang ganda pong tignan kasi para po talaga silang nagkakaisa. Na-excite po ako sa laro ng Saga versus Shiga dahil po sa crowds, dahil po sabay-sabay po silang nagsasabi ng Go Lakes. Pati po yung mga players doon, ibang level na po maglaro. Itong Japan B-League, kakaiba. Kasi talagang involved yung crowd. Lahat nag-cheer. Malaking bagay na gagawa ito sa talagang mother team nila. Yung good vibes na pinibigay nila. Kaya yung mga players ng Shiga Lakes talagang ginaganaan. Nung nakanood po ako ng laro ng Shiga versus Saga, na-realize ko po na mas gusto ko pa pong maglaro sa ganong liga dahil ayun din po yung pangarap ng tatay ko, pati po ako. Siyempre lahat naman po ng kabataan gusto na maglaro sa mga ganong liga lalo na sa international and halos nga po lahat kami ayun yung pangarap Sa Top 8 Dreamers po, halos nga po nung tinanong po nila kung ano yung pangarap namin. Yun din po yung sinagot namin na makapaglaro international. Siyempre po, nakikita ko rin po na maglalaro ako doon balang araw. Friendships can happen when you share the same space with people who share the same dreams and passions.
大塚製薬さんからお話を聞かせていただいて、すでに佐賀バルーナーズさんと取り組みをされていたので、素晴らしい実績とともにお話を聞くことができましたというのが一つと、あとキーファー・ラベナ選手、フィリピンの現役のキャプテンの選手がシガレイクスに在籍をしていたというところと、あとはですね、我々のチームの中で一番若くて、かつリーグの中でも一番若い選手でシャンドレーという選手がいるんですけど、彼にもフィリピンにルーツを持つ選手がいたりですとか、すごくクラブとしてですね、フィリピンという国につながりを感じていたところもありましたので、もう喜んでご一緒させていただきました。I think any group that would have gone through an experience together will bring you closer eh. Lalo na to, itong dream project na to, hindi lang to isang game. May ilang games to and you're staying together for 6 days away from your homes and families. They become a family, those young men. Kahit hindi nila pag-usapan yan, subconsciously, kasama ko to 6 na araw eh. Diba? Nasanay na kami sa ilaw. Namimiss ko yung adobo doon. Namimiss ko yung tortang talong. Bye-bye! Next on the Live Your Dream Project, Basketball Edition, Season 2. Nagturo po ako sa mga bata. Then meron po isang bata na napamahal na po sa akin. Pag tinawid niyo yung bola, atake kung pwedeng matake, just stay aggressive. Malungkot po kasi ito na po yung last game namin dito sa Japan.